Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Shaul at Z ay labis din ang saya sa mga oras na ito, dahil kahit papaano ang mga kalalakihan na kanilang mga kasamahan ay kanila na din napapasunod na parabang sila na ang gumagabay sa mga ito. At si Shaul ay nagsalita at sinabi, Z, halika na tayo nang bumalik sa ating ginagawa kanina. Sabi ni Shaul at si Z ay tumugon at sinabi, halika na Shaul. At ang dalawa ay nagpatuloy na sa kanilang ginagawa. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sila matandang Lost at Master Ken ay pinagmamasdan peren ng husto ang dalawang figure na naglalaban habang nakalutang sa hangin. Ito sila General Oliver at Prinsesa Lin. Habang naglalaban ang dalawa na sila General Oliver at Prinsesa Lin, sa libingan naman ng mga sinaunang hari at reyna ng lahi ng mga elf, si Sophie ay labis din nakikipaglaban sa iilang kasundaluhan na nasa hanay ni General Oliver. Samantala, sa ere habang nakalutang sila General Oliver at Lin, si Lin ay nagsalita at sinabi, hanggang kailan mo kaya matatagalan ang aking ginagawa na pag-atake General Oliver? Sa tingin mo ba ako ay iyong matatalo na ganyan lamang ang spiritual na iyong tinataglay? Paumanhin General Oliver, ngunit kahit anong gawin mo ikaw ay hindi magtatagumpay. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, ang ganitong klaseng lakas na tinataglay ng aking makakalaban tulad mo Prinsesa Lin ay mas nakakapagbigay sa akin ng lakas at kumpiyansa na magwagi. Alam ko kahit papaano ay nahihirapan ka na ako ay matalo. Kahit na may tinataglay kang sobrang lakas na spiritual, kung ito naman ay hindi mo nagagamit ng husto ay wala din itong silbi. Paumanhin Prinsesa Lin. Kung sa karanasan lang kong pagbabasihan, kahit na may lakas ka na tulad ng iyong tinataglay, ikaw ay hindi parent kayang magwagi sa akin. Sabi ni General Oliver kay Lin sa mapang asar na tono. Habang patuloy na naglalaban ang dalawa. Nang marinig ito ni Lin, ito ay medyo nadismaya sa kanyang narinig na sinabi ni General Oliver. At si Lin ay biglang napabulong sa kanyang sarili at sinabi, mukhang tama si General Oliver. Sa totoo lang, kahit hindi ko pa ginagamit ang totoo kong lakas na spiritual sa kanya, at sa ganitong estado na lakas na aking ginagamit sa kanya ay kayang-kaya na siyang matalo. Ngunit, dahil sa kahusayan sa pakikipaglaban ni General Oliver at sa kanyang mga karanasan ay nagagawa niyang sumabay sa lakas na aking ginagamit sa kanya ngayon. At totoo nga din na kahit ako ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual, kung wala naman ako kakayahan para magamit ito ng tama ay mawawalan din ng silbi ito. Paano na lang kung ang aking nakakalaban ngayon ang isa sa mga general ng lahi ng mga barbarian? O ang kanilang hari mismo? Baka ngayon ako ay nasa masamang sitwasyon. Dahil ngayon pa lamang ang aking kaharap si General Oliver lamang. Tama din siya sa aking ginagamit na lakas ngayon ay nahihirapan peren ako na matalo siya. Kailangan ko pa bang gamitin ang lahat ng aking lakas upang matalo lamang siya? Sa nangyayaring labanan namin ni General Oliver, lumalabas na nakakahiya ang aking kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil hindi ko magawa na matalo agad ang general namin na ito. Kahit ngayon ang aking lakas na ginagamit sa kanya ay mas malakas pa sa kanyang tinataglay. Paano pa kaya kung ang aking kaharap ngayon ay amin talagang kaaway tulad na lang na nagmula sa lahi ng barbarian? Baka ngayon ako ay pinagtatawanan lamang. Oo, iba ang lakas na tinataglay ni General Oliver.
Subalit sa aking pagkakaalam ang mga kasundaluhan ng lahi ng barbarian at ang kanilang mga general ay mas malalakas pa ang kanilang spiritual na lakas. At tulad ni General Oliver baka ang mga general ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay mas malalawak pa ang karanasan sa pakikipaglaban. At ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ay baka mas mahusay pa sa aming general na si General Oliver. Ano ba ang dapat kong gawin para magamit ko ng tama ang aking lakas? At para mapakita ko kay General Oliver at sa lahat lalo na sa aking ama, na kayang-kaya ko na makipagsabayan sa aming mga kaaway pagdating sa pakikipaglaban. Sa ngayon kong gagamitin ko ang buong lakas ko kay General Oliver. Ngayon hindi pa rin ako sigurado kung ako ay magtatagumpay na matalo siya. Mas lalo nakakahiya at nakakadismaya kapag nangyari iyon. Alam ko kung sa pwesto ng aking ama nakikita niya ang nagiging labanan namin ni General Oliver. At baka napapansin ng aking ama na ako ay nahihirapan na matalo si General Oliver na kahit na may kalamangan ako pagdating sa lakas ng spiritual. Sobrang nakakahiya kung hindi ko magawa na manalo sa labanan na ito. At baka isipin ng aking ama na hindi pa ako handa na humarap at makipaglaban sa aming mga kaaway. At sa aking pagnanais na makapaghigantay sa lahi ng barbarian. Dahil sa ginawa nila kay Yui baka lalo ang aking ama ay hindi pumayag na ako ay gumawa ng isang hakbang laban sa aming mga kaaway. Tulad na lamang ngayon, kaya ngayon si General Oliver ay labis akong pinipigilan ngayon dahil ito ang gusto ng aking ama. Dahil para sa kanya na hindi ko magagawa na makapaghigantay sa lahi ng barbarian ng ako lang. Ang aking ama ay hindi pa lubos na nagtitiwala sa aking kayang gawin. Lalo na sa aking kakayahan na makipaglaban. Baka sa mga oras na ito lalong maisip ng aking ama na hindi pa talaga ako handa na makipaglaban kahit kanino. Hindi pwede ito. Kailangan mapakita ko sa aking ama na ang kanyang anak ay malayo na ang narating pagdating sa lakas ng spiritual at sa pakikipaglaban. Ngunit paano ko magagawa na ipakita ito sa kanya ngayon? Kung sa labanan na ito ay nahihirapan pa ako na matalo si General Oliver. Para saan pa ang aking paghihirap na mapalakas ang aking spiritual? Kung ito ay hindi ko naman magamit ng husto at hindi ko magamit para mapakita sa kanila lalo na kay ama na kaya ko nang matulungan ang aming buong lahing elf. Laban sa mga kaaway ng aming lahi tulad na lamang ng lahi ng mga demonyo at ang iba pa. Sabi ni Lin sa kanyang sarili habang nakikipaglaban kay General Oliver. At maya-maya si General Oliver ay may napansin sa galaw ni Lin. At si General Oliver ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Mukhang ang prinsesa ay wala ngayon sa kanyang sarili. Mukhang may iniisip itong malalim sa oras na ito. Baka dahil sa mga sinabi ko sa kanya kanina. Paumanhin Prinsesa Lin kung nasabi ko sa iyo ang mga ganang mga pananalita. Iyon lang ang tanging paraan ko para mawala ka sa pagka-focus at para makakuha ako ng pagkakataon upang ikaw ay matalo. At kung hindi ako nagkakamali mukhang umobre nga ang mga sinabi ko sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko upang matalo itong si Prinsesa Lin. Dahil kung magtatagal pa ito baka hindi ko na makayanan na masalag ang mga pag-atake sa akin ni Prinsesa Lin. Kaya kailangan ko mapagtagumpayan ang gagawin kong pag-atake sa kanya ngayon. Bulong ni General Oliver sa kanyang sarili. Ang mga pag-atake ng dalawa ay labis peren nilang nasasalag dalawa. At si General Oliver ay dahan-dahan pinalabas ang kanyang spiritual na lakas at ito ay kanyang sinalin muli sa kanyang espada. Ito ang espesyal na teknik ni General Oliver na tinataglay na ginamit niya kay Lin nung una. Ngunit ito ay nasalag ni Lin. Ngunit sa pagsalag ni Lin sa teknik ni General Oliver ito ay nag-iwan peren ng bakas na napakalalim na butas sa lupa. At ngayon si General Oliver ay muli niya naman gagamitin ito kay Lin. At si General Oliver habang nakikipaglaban ng harapan kay Lin. Mabilis niyang ulit pinalabas ang kanyang lahat ng spiritual at mabilis niyang sinalin ito sa kanyang espada. At sa isang iglap ang liwanag ay mas naging maliwanag at dahil si Lin ay nasa harapan ni General Oliver ito ay lubos na mas nanasilaw kaysa kanina. At si General Oliver ay sumigaw at sinabi, "Paumanhin Prinsesa Lin, ngunit nahuli ka sa aking bitag." Sabi ni General Oliver. At ito ay, mabilis na umatras ng hindi kalayuan kay Lin. At ito ay sumigaw, "Humanda ka," sigaw ni General Oliver. At mabilis niyang pinakawalan ang lakas ng kanyang special technique na nagmamula sa kanyang espada.
At sa hindi kalayuan sila Master Ken at Matandang Loss ay labis din na nabigla sa liwanag at lakas na pinakawalan ni General Oliver laban kay Lin. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken ang Prinsesa Lin." Sigaw ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay wala pa rin ginagawa na pagkilos. At nang makita ni Matandang Loss na walang ginawang pagkilos si Master Ken, si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Kung wala kang gagawin Ken, ako na ang gagawa. Hindi maaari masaktan ang prinsesa. Ako na ang gagawa ng paraan para sila General Oliver lalo na si Prinsesa Lin ay itigil na nila ang labanan." Sabi ni Matandang Loss sa seryosong tono at medyo may pagkadismaya kay Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!